Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danino Wamar at shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3656 hanggang 3660. Sa Word, si Chen Guang ay medyo kinakabahan at nalilito. Ngayon ay pakiramdam niya ay makikilala niya ang hari ng impyerno. Siya ay puno ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang sariling kapalaran. Buhay at kamatayan ay nasa linya. Nang dumating si Han Sanchen sa ward, nawala si Chen Guang. Dahil ibang-iba ang imahe ni Han Sanchen sa mga sikat na doktor na iyon, hindi makapaniwala si Chen Guang na kayang gamutin ng bata ang kanyang sakit na walang lunas. Kahit na sinubukan ni Chen Guang ang kanyang makakaya upang pigilan at pagtakpan, ang kanyang ekspresyon ay may depekto pa rin. Kung ayaw mong maniwala, pwede na akong umalis. Aaron bibig ang unang pangungusap pagkatapos ay nagsasabi ng ganito. Mabilis na umiling si Chen Guang. Ang imahe ni Aaron ay hindi niya mapagkakatiwalaan, ngunit alam niya na ang kanyang huling kapalaran ay pagpapasya ng Aaron. Sa makatuwid, hindi ito ang tanong kung maaari niyang paniwalaan ito, ngunit ang tanging pagpipilian. Kuya Han, I do have such worries, but you are my last chance. Anyway, I want to have a try. Please give me this chance, sabi ni Chen Guang. Aaron liwanag ngiti, sinabi, ikaw ay lubos na lantad, ngunit ito ay hindi kaya simpleng upang subukan, kung hindi ko kahit napagalingin ka, ito ay hindi masamang reputasyon. Bagamat walang pakialam si Aaron sa ganitong uri ng reputasyon, dahil humarap na siya, hinding-hindi siya urong. Bukod dito, ang pagbisita ni Aaron sa ospital ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao, lalo na ang ilang malalaking tao sa larangan ng medikal, na tahimik na naghihintay sa resulta. Gusto nilang makita kung ang Aaron ay talagang isang miracle creator. Ang sakit ba ng ama ni Sue ay hindi sinasadya o ang tunay na lakas ng Aaron? Nang makita na ang Aaron ay lubos na kumpiyansa, ang pagdududa ni Chen Guang tungkol sa kanya ay bahagyang nabawasan. Pakisimulan mo na, sabi ni Chen Guang. Tumingin si Aaron kina Dao 12 at Chen Qiran. Ang Dao 12 ay nagkusa na umalis sa ward, ngunit si Chen Qiran ay nasa parehong lugar, at hindi nagplanong umalis. Anong ginagawa mo pa? Tanong ni Aaron. Walang lakas ang tatay ko na maggapos ng manok. Kailangan ko siyang tingnan. Sinabi ni Chen Qiran na ang disguised na kahulugan ng pangungusap na ito ay mag-alala na ang Aaron ay makakasakit kay Chen Guang. Kung ganoon, pipili ako ng maniniwala sa akin. Han 3,000 tapusin, post-uring upang pumunta sa labas ng ward. Biglang ibinuka ni Chen Guang ang kanyang bibig at galit na bamulong, kung gusto mong lumabas, lumabas ka lang. Paano magkakaroon ng napakaraming kalokohan? Ito ang huling pagkakataon para mabuhay si Chen Guang sa kanyang buhay. Handa siyang subukan ito kahit papaano. Sinabi ni Chen Qiran, Itay, ito ay pagpapagamot lamang ng mga may sakit at pagliligtas sa mga tao. Titingnan ko kung ano ang mali kung saktan ka niya. Tumahimik ka at umalis ka dito. Galit na sinabi ni Chen Guang na dahil pinili niyang maniwala sa Aaron, hindi siya dapat pagdudahan. At kahit na gusto ni Aaron na maging masama para sa kanya, maaari itong tanggapin ni Chen Guang. Kung tutusin, sa estado niya ngayon, hindi siya mabubuhay ng matagal. Ang maagang kamatayan at huli na kamatayan ay ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng isang yugto ng panahon. Tiningnan ni Chen Qiran ang Aaron, sabi ni Chen Guang. Wala siyang dahilan para manatili. Sana maging mabuting doktor ka. Sinabi ni Chen Qiran kay Aaron.
Hindi pinansin ni Aaron ang ganitong uri ng lihim na pagbabanta. Paano niya ito napagtutuunan ng pansin? Higit pa rito, kung magaling man o hindi si Chen Guang ay bagay lamang sa mga salita ni Aaron. Paanong hindi malulutas ng Aaron, na may tunay na banal na kaharian, ang maliit na problemang ito? Pagkaalis ni Chen Qiran, umupo si Han Sanchen sa tabi ng kama ng ospital at hindi direktang sinimulan ang paggamot. Sa halip, sinabi niya kay Chen Guang, kayo ni Yan Bingsan ay nag-aaway sa loob ng maraming taon. Anong uri ng resulta ang gusto? Ang pangungusap na ito ay karapat-dapat sa maingat na panlasa ni Chen Guang. Biglang tinanong ni Aaron ang tanong na ito, na dapat ay may kaunting apela. Bilang karagdagan, si Yan Bingsan ay personal na nakapunta sa Yandengshan Villa area, na malamang na magkaroon ng conflict sa Aaron. At tinanong siya ni Aaron kung anong uri ng resulta ang gusto niya. Sa katunayan, gusto ito ng Aaron. Si Chen Guang ay nasa mundo sa loob ng maraming dekada, at ang kanyang lungsod ay napakalalim. Sa oras na ito, sinabi rin niya ang isang bagay na hindi maliwanag, kami ay magkaribal sa aming buhay. Ang resulta ay hindi ang pinakamahalaga sa amin, ngunit ang panalo o matalo sa proseso. Ang kanyang mga mag-aaral ay nasa buong mundo. Katulad din, ako rin kaya minsan ang ikinukumpara natin ay hindi kung gaano tayo kalakas, kundi ang mga nagawa ng ating mga estudyante. Kaya ayaw mo siyang mamatay. Sabi ni Aaron, walang makakapagpagaling sa kanya. Mamamatay siya sa huli, sabi ni Chen Guang. Guess what? Satisfied ako sa sagot. Aaron smiles. Walang pag-aalinlangan na tumango si Chen Guang at sinabing, kung gusto mo lang mamatay si Yan Bingsan, sa tingin ko mas marami kang paraan kaysa sa akin, at mas direkta. Kung hindi mo gagawin iyon, nangangahulugan ito na hindi mo ito iniisip. Nagtaas ng kilay si Han Sanchen para harapin ang ganitong uri ng mga makalumang tao. Gaya ng sinabi ni Chen Guang, kung gusto ni Han Sanchen na mamatay si Yan Bingsan, marami siyang paraan at mas prangka. Sa sistema ni Yan Bingsan, maraming tao ang nasa pinakamataas na posisyon. Bibigyan kita ng 1 taon. Pero sa mga nakagawa ng masama, gusto kong matalo sila. Sabi ni Aaron. Kaagad, tumayo si Aaron at iniunat ang kanyang kamay. Si Chen Guang, na hindi masyadong naiintindihan ang hakbang na ito, ay makatingin lamang kay Aaron na may pagtataka sa kanyang mukha, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Ibinigay ni Chen Guang kay ang Aaron niyang mga kamay na may blankong mukha. Nang mahawakan niya ang kamay ni Aaron, naramdaman ni Chen Guang na may damaloy na kuryente sa kanyang katawan. Hindi masyadong malakas ang agos, na nagbigay sa kanya ng mahinang pamamanhid. Bukod dito, ang pakiramdam ay kumalat sa buong katawan nito na tila pinapatay niya ang mga selula ng bakterya sa kanyang katawan sa ganitong paraan, at kahit na pinanumbalik ang mga function ng iba't ibang mga organo ni Chen Guang na may komplikadong mga mata. Ito ay nagpapakita na ito ay isang banal na kasanayan bago sabihin ni Yan Bingsan, ang Aaron ay hindi isang malaking Luo Jinxian, ngunit kapag si Chen Guang ay nakaramdam ng ganitong paraan, siya ay may matatag na ideya sa kanyang isipan kung hindi man siya ay isang mahusay na Luo Jinxian, naramdaman ni Chen Guangming na ang kanyang katawan ay nagbabago, ang kanyang paghinga ay unti-unting nawawala mga 3 minuto, binitawan ni Han Sanchen ang kamay ni Chen Guang at sinabing, pagkatapos ng 1 taon, nasiyahan mo na ako. I will make you really recover. Hindi makapaniwalang tumingin si Chen Guang kay Aaron. Halatang nararamdaman niyang malakas ang katawan niya, at hindi na niya maramdaman ang kahit katiting na sakit ng katawan niya. Are you a god? Nagtatakang tanong ni Chen Guang. Hindi pinansin ni Han ang problemang ito, ngunit nagpatuloy, kung ang iyong pagsasanay ay hindi nasiyahan sa akin pagkatapos ng 1 taon, kung gayon ang iyong lumang sakit ay babalik, at ikaw ay mamamatay sa loob ng 1 linggo. Sa labas ng ward, bagamat ilang minuto lang ang lumipas, si Chen Qiran ay naging hindi mapakali. Dahil si Chen Guang ay may sakit, si Chen Qiran ay kasama niya anumang oras, at hindi siya hahayaang mag-isa kasama ang mga estranghero sa anumang pagkakataon. Ngayon ang tanging exception sa mga nakalipas na taon, na nagpaparamdam kay Chen Qiran na labis na naguguluhan. Siya ay nag-aalala na ang Aaron ay magiging masama para kay Chen Guang, at higit na nag-aalala na sa proseso ng paggamot, ang kondisyon ni Chen Guang ay biglang lumala, na humantong sa kamatayan. Tumingin si Dao 12 sa nag-aalalang si Chen Qiran at hindi napigil ang matawa. Aniya,
Mabuti pang pag-isipan mo kung paano magdiwang mamaya. Malapit nang gumaling ang sakit na walang lunas ng iyong ama, at wala siyang inaalala. Sino si Aaron? Siya ang tunay na malakas na tao sa banal na kaharian. Ang sakit ng karaniwang tao ay hindi madali sa kanyang mga kamay, kaya nahulaan na ng daw 12 ang resulta. May tiwala ka sa kanya, pero wala ako. Alam mo ba kung gaano karaming mga sikat na doktor sa mundo ang walang magawa? Malamig na sabi ni Chen Qiran. Sikat na doktor. Ang daw 12 ay nagpakita ng isang mapanuksong ekspresyon at sinabing, ang mga sikat na doktor na iyon ay wala sa harap ng 3,000. Kahit anong komplikadong mga sakit ang mga ito, hindi nila mabilang na karaniwang sipon sa 3,000 mga kamay. Hindi alam ni Chen Qiran kung saan nagmumula ang bulag na kumpiyansa sa sarili ni daw 12, ngunit nakakasigurado siya na ang mga salitang ito ay talagang mayabang. Ang mga sakit na walang lunas ay hindi kahit sipon. Sino ang maniniwala sa mga salitang ito? Maaari kang magyabang, ngunit may karapatan akong hindi maniwala, sabi ni Chen Qiran. Nang makita siyang sabihin ito, ang daw 12 ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan. Ang nakakakita ay ang paniniwala. Hindi magtatagal, pagsisihan ni Chen Qiran ang kanyang kamangmangan. Sa pagkakataong ito, biglang gumalaw ang lock ng pinto, ibig sabihin ay may nagbukas ng pinto sa loob. Hindi na makapaghintay na itulak ni Chen Qiran ang pinto, gustong pumasok. Gayunpaman, dahil sa sobrang lakas, halatang nakasalubong niya ang taong nagbukas ng pinto sa loob. Ngunit hindi gaanong kayang pamahalaan ni Chen Qiran. Hindi malaking bagay na makilala ang Aaron. Ngunit nagulat si Chen Qiran, ang sumpa ni Chen Guang ay nagmula sa pintuan. Chen Qiran, papatayin mo ba ako? Sabi ni Chen Guang. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng jonki, kaya medyo nagulat si Chen Qiran. Isa pa, nakahiga pa rin siya sa hospital bed. Paano siya makakarating para buksan ang pinto? Nang talagang bumukas ang pinto, hinawakan ni Chen Guang ang kanyang noo at pinagalitan si Chen Qiran, ano ang gusto mong gawin? Nakita ni Chen Qiran ang sandali ni Chen Guang, ang buong tao sa kinaroroonan, isang mukha ng pagkabalisa na ipinakita sa ekspresyon na hindi makapaniwala. Si Chen Guang ay nakaupo sa wheelchair sa loob ng maraming taon. In terms of his physical condition, hindi talaga siya makatayo. Pero ngayon, si Chen Guang ay nakatayo sa kanyang harapan na parang isang taong walang magawa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Chen Qiran, "Tai, ikaw. Tumayo ka. Bakit? Ayaw mo ba akong makitang tumayo?" Mahinahong sabi ni Chen Guang. Bagamat kalmado na siya ngayon, nang hilingin ni Han Sanchen na bumangon siya ngayon, naisip niyang nagbibiro lang si Han Sanchen. Hanggang sa siya ay talagang bumangon at tumayo ng matatag sa lupa, si Chen Guang ay naglakas loob na maniwala na ito ay totoo. Sa oras na iyon, ang kanyang ekspresyon ay hindi mas mayabang kaysa kay Chen Qiran. Hindi, ako lang. Dad. Nauutos si Chen Qiran, dahil napakalakas ng epekto ng pangyayaring ito sa kanya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo sa harapan niya si Chen Guang, na may karamdaman na at nahatulan pa ng kamatayan ng doktor. Paano siya magkakaroon ng ugali ng isang pasyente? Tumahimik ka kung hindi ka makapagsalita, sabi ni Chen Guang. Tumanggaw si Chen Qiran. Ngayon hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Ang gulo ng isip niya. Naisip niya ngayon lang ang tiwala sa sarili ni daw 12. Maaari niyang talunin ang daw 12 sa mukha, ngunit siya ay binugbog sa mukha. Sinabi mo lang na nagyayabang ako, sa tingin mo pa ba ngayon? Nakangiting tanong ni daw 12 kay Chen Qiran. Hindi malay ni Chen Qiran ang kanyang ulo. Maaari ba itong magyabang? Ang katotohanan ay nasa harap natin. Ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na si Chen Guang ay nakatayo ng maayos, tulad ng isang taong walang magawa. Sa iyong mga tuhod, biglang sabi ni Chen Guang kay Chen Qiran. Hindi maipaliwanag ang mukha ni Chen Qiran, ngunit lumuhad siya sa lupa ayon sa sinabi ni Chen Guang. This is my life-saving benefactor. Simula ngayon, ito na rin ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Gusto kong lagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, kahit anong ipagawa niya sa iyo, dapat makinig ka sa kanya, sabi ni Chen Guang. Lumuhad sa isang bata, napaka-exclusive ng puso ni Chen Qiran, ngunit kapag naiisip niya ang kakayahan ni Aaron, hindi niya ito mapabulaanan.
Aaron liwanag ng isang ngiti, sinabi sa Chen Guang, iyong matandang Zoro, talagang tuso, nakuha niya ang mura, huwag pa rin kalimutan na hayaan ang kanyang anak na humingi ng mga benepisyo. Si Aaron ay isang maunawang tao. Gusto ni Chen Guang na magkaroon ng relasyon si Chen Qiran sa kanya. Naunawaan din ni Chen Qiran ang ideya ni Chen Guang at sinabi niya kay Aaron, benefactor, kahit anong problema ang makaharap mo sa hinaharap, gagawin ni Chen Qiran ang kanyang makakaya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po